Bago tayo magumpisa sa ating istorya, maki-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masaya ang kwentuhan kapag alam nating iba-iba tayong lugar na pinagmumulan, pero iisa ang damdaming pinaghuhugutan. Halika, simulan na natin ang ating kwento. Sa bayan ng Maribujok sa Samar, halos lahat ng tao ay may alam sa buhay ng pamilya Riego. Hindi man sila ang pinakamayayaman sa lugar, kilala sila bilang pamilyang may angat kumpara sa karamihan dahil may anak silang nasa abroad. Kapag may bagong semento sa bakuran, kapag may bagong bubong ang bahay, kapag may bagong appliances na dumarating, laging iisa ang bulong ng mga tao sa palengke. Padala na naman ni Edrin mula Qatar yan, sabi ni Tasing Puno habang nagsasalansan ng delata sa maliit niyang grocery. At tama nga sila. Si Edrin Riego, ang bunsong anak ni na Donabel at Severino Riego, ay 5 taon ng OFW na nagtatrabaho bilang welder sa Qatar. Hindi naging madali ang pag-alis niya. Bago siya nakaalis, nag-ikot muna siya sa iba't ibang talyer sa Tacloban, namasukan sa construction, at ilang ulit ding nabigo sa mga aplikasyon na pinasahan niya. Pero sa lahat ng hirap na dinaanan niya, may isang taong tahimik na sumuporta sa kanya mula pa noon, si Lyris May Villanueva. Ang babaeng kalaunan ay naging asawa niya. Hindi lumaki si Lyris sa marangyang buhay. Anak siya ng dating mangingisdang si Torio Villanueva na maagang namatay dahil sa sakit sa baga, at ni Salve, isang tahimik ngunit matatag na ina na nagtahi ng mga kurtina at uniforme para maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Bilang panganay, maaga ring natutong magsakripisyo si Lyris para sa mga kapatid niyang sina Mirel at Toben. Habang ang ibang dalaga sa baryo ay abala sa saysayan at piyesta, si Lyris ay abala sa paglalaba para sa iba, pagbebenta ng suman sa umaga, at pag-aasikaso sa may sakit niyang ina sa gabi. "Lyris, ako nang maghugas. Pahinga ka naman," sabi noon ni Mirel isang hapon habang nakasalampak ang mga pinagkainan. Ngumiti lang si Lyris habang pinipiga ang basahan. "Hayaan mo na. Mag-review ka na lang. Ayokong tumulad ka sa akin na maagang napagod." "Hindi ka nakakapagod tingnan, ate," malungkot na sabi ni Mirel. "Nakakaawa kang tingnan." Napahinto si Lyris, pero ngumiti pa rin. "Mas mabuti nang mapagod kesa mawalan ng silbi." Yun si Lyris, hindi pala salita, hindi pala reklamo, pero marunong magdala ng bigat ng mundo nang hindi nagpapaawa. Kaya nang ligawan siya ni Edrin, hindi siya agad naniwala. Hindi dahil ayaw niya rito, kundi dahil sanay siyang isipin na ang mga magagandang bagay ay para sa ibang tao. Nagkakilala sila sa isang simpleng paraan. Si Edrin ang madalas bumili ng merienda sa pwesto ni Salve tuwing linggo. Sa umpisa, tahimik lang. 1 pirasong bibingka, 2 pirasong puto, minsan biko. Hanggang sa dumalas ang pangiti, sumunod ang maliliit na biro. At dumating ang mga gabing naglalakad si Edrin pauwi kasabay ni Lyris, dala ang lumang payong na lagi namang tumatabingi sa hangin. "Hindi ka ba napapagod sa kakangiti?" minsang tanong ni Lyris habang naglalakad sila sa makipit na daan na napapalibutan ng puno ng niyog. "Kapag ikaw ang kaharap, hindi," sagot ni Edrin. "Luma na yung linya. Bakit namumula ka?" Napailing si Lyris. "Mainit lang." Natawa si Edrin. "Aba, 9:00 ng gabi? Mainit pa rin?" Sa maliit nilang bayan, hindi na itago ang panliligaw na yon at hindi rin ito nagustuhan ng lahat, lalo na sina Donabel. Si Donabel Riego ay babaeng sanay na masunod. Makinis ang pagsasalita kapag may bisita, pero matalas ang dila kapag nasa loob na ng bahay. Simula pa lang, hindi na niya gusto si Lyris para sa anak niya. Para kay Donabel, masyadong simple si Lyris, masyadong mahirap, masyadong tahimik, at higit sa lahat, masyadong ordinaryo para sa pangarap niyang manugang para kay Edrin. "Anak, wala ka na bang ibang makita?" minsan sabi niya kay Edrin habang naghahapunan sila. Nagtaas ng tingin si Edrin. "Ma, hindi ako mag-aasawa ng angkan. Babae ang gusto kong pakasalan." "Babae nga, pero dapat yung makakatulong sa'yo umangat."
Sumabat si Severino habang nagkukuha ng isda. Hayaan mo na ang bata, buhay niya yan. Masamang tingin ni Donabel sa asawa. Kaya nga lubog tayo sa mediocrity dahil ganyan ang mag-isip. Kahit ganon, itinuloy pa rin ni Edrin ang pag-aasikaso kay Lyris. Nang tuluyan silang magpakasal sa isang simpleng seremonya sa simbahan, hindi maning grande, puno naman ito ng totoong taong nagmamahal sa kanila. Si Mirel na umiiyak sa tuwa, si Toben na hirap magsuot ng long sleeves na hiniram pa, si Brother Ilvo na nagpayo sa bagong mag-asawa, si Osang Tabliso na nag-abot ng nilagang saging pagkatapos ng misa, at si Brix Calderon na naghatid sa kanila sakay ng tricycle na nilagyan pa ng plastic na bulaklak. Ngunit habang masaya ang mag-asawa, may tahimik ng binubuong distansya sa loob ng tahanan. Doon tumira sina Lyris at Edrin matapos ikasal, sa bahay ng mga magulang ni Edrin. Pansamantala lang daw habang nag-iipon. Noong una, pinilit ni Lyris na maging mabuting manugang. Siya ang unang gumigising para magsaing, siya ang naglilinis ng bakuran, siya ang naghahain ng pagkain kahit siya ang huling kakain. Kapag may bisita, siya rin ang nagtitimpla ng kape. Kapag may labada, siya rin ang nakayuko sa may poso. Kahit nakasimangot si Donabel, sinusubukan pa rin niyang magpakumbaba. Ma, ako na po sa palengke. Magalang na alok niya minsang umaga. Anong pambili mo? Mataray na tanong ni Donabel. Baka isipin mo porket asawa ka na ng anak ko, pwede ka nang basta kumuha sa pera rito. Napahiya si Lyris. Hindi naman po ganun. Nagtatanong lang po ako. Nagtatanong ngayon, mangungupit bukas. Narinig iyon ni Edrin mula sa labas. Pumasok siya agad. Ma, sobra na yan. Pero umiling agad si Lyris. Hayaan mo na, Edrin. Naiintindihan ko. At iyon ang palagi niyang sinasabi. Naiintindihan niya. Kahit hindi na dapat. Ilang buwan matapos ang kasal, dumating ang balitang kailangan ng umalis ni Edrin para sa kontrata niya sa Qatar. Masaya sana iyon dahil iyon ang simula ng mas magandang kinabukasan, pero para kay Lyris, iyon din ang simula ng panibagong pagsubok. Nang umalis si Edrin, naiwan siyang mag-isa sa bahay kasama sina Donabel at Severino. Bago umalis, hinakap siya ni Edrin sa terminal. Magtiis ka muna, mahal. 2 taon lang ang kontrata ko. Pagbalik ko, sisimulan na natin ang sarili nating buhay. Napaluha si Lyris. Kaya ko. Basta ikaw, alagaan mo ang sarili mo. Kapag nahihirapan ka, sabihin mo agad sa akin. Tumanggo siya pero sa totoo lang, alam na niyang hindi niya sasabihin ang lahat. Ayaw niyang dagdagan ng bigat na pasan ng asawa niyang aalis pa lang. Sa unang mga buwan, maayos pa ang lahat sa paningin ng iba. Padala si Edrin, tawag gabi-gabi, mga litrato mula sa disyerto, sa barracks, sa kainan kasama ang mga kapwa OFW. Pinapakita ni Lyris ang masasayang iti tuwing may video call. Kamusta si Ma? Tanong ni Edrin sa screen. Ayos lang, sagot ni Lyris. Si Papa? Ganun pa rin, mahilig magyushi. Tapos ikaw, kamusta ka talaga? Ngumingiti siya. Ayos lang ako. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Habang tumatagal, palala ng palala ang ugali ni Donabel. Lahat ng ginagawa ni Lyris ay may puna. Kapag maalat ang ulam, wala raw silang silbi. Kapag matabang, wala raw silang panlasa. Kapag naglinis siya, may dumi pa rin daw sila. Kapag nagpahinga siyang sandali, tamad daw siya. Kahit si Severino na dating nananahimik lang, natutong umiwas imbis na dumamay. Sa tabi-tabi napapansin na rin ito ng ilan. Si Cleda Buning, kapitbahay nilang mahilig sumilip sa bintana, minsan ay nagsabi kay Osang, parang pinapatay sa pagod yan si Lyris. Napansin ko rin, sagot ni Osang, ang payat niya. Dati namumutla lang, ngayon parang laging nanginginig. Minsan, nadatnang ni Ma si Lynn Vivar, ang guro sa elementarya, si Lyris sa labas ng paaralan habang nagbebenta ng kakani para lang may sarili itong ipon. Lyris, bakit ikaw pa rin ang kumakayod? Hindi ba nagpapadala ang asawa mo? Ngumiti si Lyris, ngunit kapos sa sigla. Nagpapadala po, pero gusto ko rin pong may naitatabi kong akin para hindi ako laging humihingi. Humihingi? Asawa ka. Mahinang sagot, hindi po kasi ganun ang tingin sa akin sa bahay.
Hindi man direktang sinasabi ni Donabel, malinaw ang ipinaparamdam nito na si Lyris ay pansamantalang tao lang sa buhay ni Edrin, na kapag wala si Edrin, wala rin siyang halaga. At nang dumating ang balitang buntis si Lyris, akala niya ay baka iyon na nga ang magpapalambot ng puso ng biyanan niya. Umiyak pa nga siya sa tuwa nang makita ang resulta at agad niyang tinawagan si Edrin. "Mahal," nanginginig ang boses niya sa telepono. "Bakit? Anong nangyari?" Napatawa siya habang umiiyak. "Magiging tatay ka na." Tahimik si Edrin sa kabilang linya, saka ito humikbi. "Totoo ba? Lyris, totoo ba?" "Oo. Salamat, Diyos ko. Salamat." Sa kabilang banda ng kwarto, naroon si Donabel, nakatayo sa may pinto. Walang ngiti, walang saya, taning malamig na titig lamang. Doon nagtapos ang unang yugto ng buhay ni Lyris bilang tahimik na manugang. Sa panlabas, may bagong pag-asa dahil sa batang dinadala niya. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang pagbubuntis niyang dapat sanay simula ng pagmamahal ay unti-unti palang magiging simula ng mas mabigat na inggit, kontrol at puot. Mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan, pero malapit na siyang durugin ng tahimik. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-comment kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok man tayo ng mundo, pwede tayong magsama-sama sa iisang kwento ng sakit, pag-asa at paghihingati. Kung handa ka na, ituloy na natin. Noong gabing ibinalita ni Lyris kay Edrin na siya ay buntis, hindi siya halos nakatulog sa saya. Mahigpit niyang inakap ang unan habang paulit-ulit na binabalikan sa isip ang boses ng asawa niyang nanginginig sa tuwa mula sa Qatar. Sa unang pagkakataon matapos ang mahahabang buwan ng pag-iisa at pagtitiis sa bahay ng mga Riego, may isang bagay na nagpangiti sa kanya ng buong buo. Ang batang dinadala niya ang naging ilaw sa gitna ng malamig at mabigat niyang araw. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Dumiretso siya sa kusina upang magsaing at mag-init ng tubig para kay kape ni Donabel at Severino. Kahit masakit ang balakang niya at may kaunting hilo pa mula sa pagbubuntis, pinilit niyang gumalaw ng normal. Ayaw niyang marinig na ginagamit ang pagdadalantaw para umiwas sa gawain. Habang nahihiwa niya ang sibuyas para sa tortang talong, pumasok sa kusina si Donabel. Nakasugkit ang tuwalya sa balikat nito at gaya ng dati, tila wala nang ibang dala kundi iritasyon. "Ang aga mong gumalaw," malamig nitong sabi. "Akala ko ba buntis ka? Baka mamaya sabihin mo sa anak ko pinagtatrabaho kita." Nagpunas ng kamay si Lyris at pilit na nangumiti. "Hindi naman po, ma. Kaya ko pa naman po." "Dapat lang. Hindi dahilan ng pagbubuntis para humiga-higa. Noong panahon namin nagbubukid pa ako kahit buntis." Tahimik na lang si Lyris. Sanay na siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na lang sarili niya ang iniingatan niya. Kaya habang naghahain siya ng almusal, palihim niyang pinisil ang layaman ng kanyang damit sa may tiyan na parang sinasabi sa batang nasa sinapupunan niya na kakayanin nila. Noong gabing iyon, tumawag muli si Edrin. "Anong sabi ni Ma? Masaya ba siya?" tanong nito. Sandaling natahimik si Lyris bago sumagot. Hindi pa siya gaanong showy, pero siguro matutuwa rin siya pagtagal. "Si Papa?" Nag-smile naman po. "Lyris," malumanat na sabi ni Edrin, "kapag napapansin mong nahihirapan ka, sabihin mo agad sa akin. Magpapadala ako ng dagdag. Magpatingin ka lagi." Nangiti si Lyris pero may bigat sa dibdib niya. "Oo, basta huwag kang masyadong mag-alala riyan, mag-ipon ka rin." "Hindi, kayo na ng baby ang priority ko." Ang salitang iyon, priority, ang matagal nang hindi nararamdaman ni Lyris sa loob ng bahay na tinitirhan niya. Kay Edrin lang niya iyon nararanigan, kay Edrin lang niya iyon nararamdaman, at marahil iyon din ang lalong kinaiinis ni Donabel. Sa mga sumunod na linggo, lumala ang pagkontrol ni Donabel sa lahat ng bagay. Dati-rati, pinagagalitan lang siya nito o pinupunaan ang gawa niya.
Pero ngayong buntis na siya at mas malaki na ang ipinapadala ni Edrin dahil sa excitement sa magiging anak nila, nagsimulang maging mas tuso at mas maingat si Donabel sa paraan ng paninira. Lyris, ibigay mo nga sa akin ng ATM? Utos nito isang hapon habang nagbibilang ng bayarin sa lamesa. Napatingin si Lyris. Po? Anong hindi? Akala ko nito hindi ko alam na bumibili ka ng prutas sa palengke. Napakurap si Lyris. Para po sa bata. Bata? Singhal ni Donovan. Hindi pa nga na ipapanganak, gastador na agad kayo. Lalong nanikip sa dibdib ni Lyris. Wala naman siyang binibili para sa sarili. Ang mangga, saging, gatas at itlog na binibili niya sa palengke ay pawang payo lang ni Osang Tabliso, ang barangay health worker, para manatiling malakas ang pagbubuntis niya. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, kahit ang simpleng pangangalaga sa bata ay pwedeng baluktutin at gawing kasalanan. Naging mas madalas na rin ang pagbisita ni Janica Vallena sa bahay ng mga Riego. Nananahimik lang si Lyris tuwing dumarating ito, pero ramdam na ramdam niya ang malamig na pagtingin ng babae. Maganda si Janica, makinis, laging plansyado ang suot, at sanay makipag-usap na parang laging may pinapatunayan. Isang hapon, nadatnan nila sila Donabel at Janica sa sala habang nagtatawanan. Janica, ikaw talaga ang bagay sa mga sosyal na buhay. Sabi ni Donabel habang nag-akape. Kung ikaw ang napangasawa ng anak ko, malamang maayos ang tingin ng mga tao sa pamilya namin. Sumikip ang lalamunan ni Lyris, pero dumiretso lang siya sa kusina, hawak ang palanggana ng nilabhan. Narinig pa niya ang boses ni Janica. Ay naku tita, tapos na yon. Masaya na po ako sa pagiging single. Ngunit may kasunod iyong mahinang tawa. Isang tawang tila may lihim na pangungutya. Mula noon, nagsimula ng umikot ang maliliit ngunit masasamang bulong-bulungan sa baryo. Si Cleda Buning, na dating nakamasidlang, minsan ay narinig si Donabel na nagsasabing nagiging istrikta at moody raw si Lyris dahil sa pagbubuntis. Si Yani Bocar, tindera sa palengke, nakarinig naman kay Janica na nagpapahiwatig na baka raw hindi kakayanin ni Lyris maging ina dahil masyado rong mahina ang katawan nito. Kahit walang direktang akusasyon, sapat na ang mga pahahig para unti-unting mabuo ang larawan ng isang babaeng mahina, pabigat at di karapat-dapat. Isang araw, dumating si Osang para sa regular na check-up ni Lyris sa bahay. Pinakikinggan niya ang tibok ng puso ng bata gamit ang lumang Doppler na hiram pa sa health center. Okay naman ang bata, sabi ni Osang, pero Lyris, kailangan mo talagang magpahinga. Mababa ang blood pressure mo. Narinig niyo yon? Tanong ni Donabel mula sa likod. Mababa pala dugo niya? Ang dami na naman sigurong arte niyan. Napataas ng tingin si Osang. Hindi arte ang pagbubuntis, Aling Donabel. Delikado po kapag hindi naaalagaan. Anong gusto mong gawin namin? Ihiga na lang dito at pagsilbihan? Hindi agad nakasagot si Osang. Alam niyang mahirap sagutin ng isang babaeng tulad ni Donabel sa loob mismo ng bahay nito. Pero pinisil niya ang kamay ni Lyris ng palihim, parang paalala na may nakakapansin ng pagdurusa nito. Pagkaalis ni Osang, lalo pang naging malamig ang bahay. Kinagabihan, kausap ni Edrin si Lyris sa telepono habang nasa likod bahay siya para hindi marinig ni na Donabel ang usapan. Mukha kang pagod, sabi ni Edrin. Konti lang, sagot niya. Sigurado ka? Tumanggo siya. Magpapadala ako ulit sa susunod na linggo. May plano ako. Ano yun? Nakausap ko yung kaibigan kong si Yazid dito. Sabi niya, habang maaga, magandang magsimula na tayong bumili ng maliit na lote. Gusto ko kapag umuwi ako, may sisimulan na tayong sa atin talaga. Napaluha si Lyris. Talaga? Oo, at gusto ko, saglit na huminga si Edrin sa kanungiti. Gusto ko sana, sa pangalan mo muna ilagay habang naaayos pa ang papeles ko, para may maipakita ako sa iyo na pinaghirapan ko talaga para sa inyo ng baby. Hindi nakaimik si Lyris. Sa likod ng tuwa, may kung anong takot na sumiksik sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit.
Marahil dahil sa malayo, pakiramdam niya'y masyadong maganda ang balitang iyon para manatiling payapa. At tama ang kutob niyang iyon. Hindi niya alam na sa kabilang silid, narinig pala ni Donabel ang ilan sa usapan. Hindi man buo, sapat na para maintindihan nitong may malaking plano si Edrin, isang planong maaring mailagay sa pangalan ni Lyris ang bunga ng lahat ng pagpapagal ng anak niya sa abroad. Mula noon, parang may bagong apoy na sa mga mata ni Donabel. Hindi na simpleng pagkainis ang laman ng tingin nito, may halong banta na. Mas madalas na ring umiinom si Severino. Minsan paglasing ito, napapabuntong hinga na lang habang nakatingin si Lyris. Pasensya ka na, Hiha. Minsan ay nasabi niya sa kanya habang nasa bakuran sila. Ganun talaga ang ugali ng biyenan mo. Tumingin si Lyris sa kanya. Bakit niyo po siyang hinahayaan? Hindi agad nakasagot si Severino. Tumingin lang siya sa malayo, sa poste ng kuryenteng inuukitan ng lumulubog na araw. Kasi may mga taong mas madaling pudbigyan kaysa labanan, mahinang sabi nito. Hindi yun sagot na nakatulong. Sa totoo lang, lalo lang napatunayan kay Lyris na sa bahay na ito, mag-isa siya. Pagpasok ng ika-5 buwan ng pagbubuntis niya, nagsimula na rin siyang makaramdam ng mas matinding pagkahilo at pananakit ng puson. Pinayuhan siya ni Nemia Surtida, ang lokal na midwife, na umiwas sa pagbubuhat at sobrang pagtatayo. Ilang araw siyang sumunod doon, pero hindi iyon nagustuhan ni Donabel. "Lyris!" sigaw nito isang umaga. "Bakit hindi pa napapakain ng mga manok?" "Ma, nahihilo po ako." "Lahat na lang nahihilo ka. Nung buntis ako kay Edrin, ako pa ang nag-iigib sa poso." "Sinabi po ni Aling Nemia na..." "Wala akong pakialam sa sinabi ni Nemia. Hindi siyang nagpapakain dito sa bahay." Maya-maya lang, pinabuhat na ni Donabel sa kanya ang 2 timba ng tubig mula sa likod. Mabigat iyon. Nanginginig ang kamay ni Lyris habang binubuhat niya, at sa bawat hakbang niya ay tila may kung anong kumakabig sa ibabang bahagi ng katawan niya. "Ma!" Halos pabulong na sabi niya. "Masakit po." "Arte na naman. Ilapag mo yan din sa may kusina." Nang mailapag niya ang ika-2 timba, napahawak siya sa tiyan. May malamig na pawis na tumulo sa kanyang sentido. Ngunit pinilit pa rin niyang huwag bumagsak. Nang gabing iyon, may kakaibang kirot na siyang naramdaman. Humiga siya ng maaga at tahimik na nanalangin. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa bakuran kahit hinihingal, may naramdaman siyang init sa pagitan ng mga hita niya. Pagtingin niya, may bahid na ng dugo ang kanyang damit. Nanlamig ang buong niyang katawan. "Ma!" sigaw niya habang kinakabahan. "Ma, tulungan niyo po ako!" Lumabas si Donabel mula sa sala. Napatingin ito sa namumutlang mukha ni Lyris saka sa dugo sa damit nito. "Ano na namang problema mo?" May dugo po. Parang may nangyayari sa baby." Maya-maya, si Severino ang naghatid kay Lyris sa health center, sakay ng tricycle ni Brix Calderon. Naninginig si Lyris sa biyahe habang umihiyak at paulit-ulit na hinihimas ang tiyan niya. "Kapitan mo ang sarili mo, Hiha," sabi ni Brix habang minamadali ang andar ng tricycle. "Malapit na tayo." Sa health center, sinalubong sila ni Nemia at Osang. Ngunit kitang-kita sa mukha ng mga ito ang kaba. Malubha na ang dinudugo ni Lyris. Sa kabilang dulo ng mundo, sa isang barak sa Qatar, biglang nagring ang telepono ni Edrin. Nang marinig niya ang umiiyak na boses ni Osang, tila gumuho ang buong paligid niya. "Edrin, pasensya na. Hindi na isalba." Naupo siya sa sahig. "Ano?" Putol-putol niyang tanang. "Anong ibig mong sabihin?" Wala nang batang maililigtas. Sa health center, nakahiga si Lyris na maputla, walang imik, at tuluyang winasak ng unang pangarap na pinanghahawakan niya matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa. Sa gilid ng kama, nakatayo si Donabel, hindi umiiyak, hindi yumayakap, hindi humihingi ng tawad. At sa gitna ng katahimikan, ang tanging malinaw sa isip ni Lyris ay ito. Mula ngayon, may isang bagay sa loob niya ang namatay kasama ng batang nawala sa kanya. At hindi na iyon basta-bastang babalik. Bago tayo muling dumiretso sa susunod na bahagi ng ating istorya, makicomment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Nakakagaan ng pakiramdam kapag alam nating may mga taong nakikinig at sumasabay sa bawat bigat, hapdi at pag-asa ng kwento. Kung handa ka na, ituloy na natin. Pagkatapos ng pagkakakunan ni Lyris, tila iba ng himpapawid sa loob ng bahay ng mga Riego. Hindi man iyon nakikita ng ibang tao sa unang tingin, ramdam na ramdam ni Lyris na may kung anong lumamig, may kung anong lalong tumigas, at may kung anong tahimik na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Hindi na lamang iyon simpleng pandidiri ni Donabel o pang-iinsulto sa kanya bilang manugnang. Parang may mas malalim ng binabalak ang biyananan niya. Isang bagay na hindi pa niya lubusang maunawaan, pero unti-unti nang nagpapabigat sa dibdib niya sa turing dadaan ito sa harap niya nang hindi umiimik. Pagkatapos ng ilang araw sa health center, nakaumirin si Lyris. Payat, maputla at halos ayaw magsalita. Ang dating tahimik niyang pagtitiis ay napalitan ng isang uri ng katahimikan ng mas mabigat, yung katahimikang galing sa pagkakawasak. Sa gabi, hindi na siya makatulog ng maayos. Madalas siyang nagigising ng hinihingal, hawak-hawak ang tiyan niya dating may dinadalang buhay. Kapag mag-isa siya sa kwarto, tahimik siyang umiiyak para hindi marinig ni Donabel at Severino. Isang gabi, tumawag si Edrin sa Qatar. Halata sa mukha nito ang tinding pagod at pagbibighati. Namumugtog ang mga mata nito at pausang boses na parabang ilang gabing walang tulog. "Edrin," halos pabulong nitong sabi sa screen. Patawad talaga. Wala ako dyan." Umiling si Lyris kahit pumapatak ang mga luha niya. "Hindi mo kasalanan." "Kasalanan ko," giit ni Edrin. "Dapat hindi kita iniwan dyan ng ganong katagal. Dapat mas maaga akong nakaipon. Dapat ako ang kasama mo." "Tumigil ka," mahinang sabi ni Lyris. "Kung may kasalanan dito, hindi ikaw." Napatigil si Edrin. "Anong ibig mong sabihin?" Napatingin si Lyris sa pinto. Sarado iyon pero parang nakikita niya ang anino ni Donabel kahit wala naman doon. Saglit siyang nanahimik bago sumagot. "Wala. Ang ibig ko lang sabihin, nangyari na. Wala na tayong magagawa." Doon niya unang nilunok ang katotohanang gusto sana niyang isigaw. Hindi niya sinabi kay Edrin kung paano siya pinabuhat ng timba kahit nanghihina siya. Hindi niya sinabi kung paanong paulit-ulit siyang pinilit ni Donabel sa mga gawaing delikado sa buntis. Hindi niya sinabi kung paanong nagmukhang walang pakialam ang biyananan niya nang makita ang dugo sa damit niya. Hindi pa niya kayang magsumbong dahil sa kaibuturan ng kanyang isip, umaasa pa rin siyang may magbabago. Ngulit sa mga sumunod na linggo, lalong napatunayan kay Lyris na hindi lahat ng tao ay marunong maawa. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa likod bahay, narinig niyang nag-uusap sina Donabel at Janica sa sala. Bahagyang bukas ang bintana at malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga ito. "Sayang talaga," sabi ni Donabel habang humihigop ng kape. "Kung nabuhay ang bata, lalo pang kakapit sa anak ko yung Lyris na yan." "Eh ngayon tita?" tanong ni Janica, mahina ngulit may halong kuryosidad. "Mukhang wasak naman na siya." "Tingnan mo nga, may kasama pang mahinang tawa si Donabel. Parang multo sa bahay. Pero hindi pa rin sapat yan. Hanggat buhay siya, may hahatiin pa rin si Edrin para sa kanya." Nanigas si Lyris sa kinatatayuan niya. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga ng malalim. Para siyang naging bato habang nakikinig. "May plano ba si Edrin pag-uwi?" muling tanong ni Janica. Sumagot si Donabel. "Meron. Narinig ko sa telepono nila noon, may balak na lupa, may balak na negosyo, at alam mo bang gustong ipangalan sa babaeng niya ng ilan sa papeles?" Bahagyang natawa si Janica. "Ang malas mo naman tita." "Hindi malas," malamig na sagot ni Donabel. "Hindi pa tapos ang laban." Umatras si Lyris mula sa bintana, nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw niyang naramdaman na hindi siya basta kinaiinisan lang sa bahay na iyon. May dahilan, may interes, may pera, may inggit, at marahil mula pa noong una, hindi lang simpleng pagtingin sa kanya bilang mahirap ang dahilan kung bakit siya pinahihirapan ni Donabel. Isa pala siyang sagabal. Mula noon, mas naging mapagmatyag siya.
Kahit masakit pa ang katawan at mabigat pa ang loob, sinimulan niyang pansinin ang mga maliliit na bagay. Ang mga sobre ng padala ni Edrin na madalas si Donabel ang unang humahawak. Ang mga resibo na biglang nawawala. Ang tono ng boses ni Severino na lalong nagiging alanganin sa tuwing may usapang pera. Ang madalas na pagdalaw ni Janica kahit wala namang malinaw na dahilan. Isang hapon, dumating ang mensahe ni Edrin na ikinagulat ni Lyris. "Mahal, may ipapadala ulit akong mas malaking halaga next month. Huwag mong sasabihin agad sa bahay ang buong amount. Gusto ko, may mailihim tayong kaunti para sa plano natin. Huwag kang matakot. Kapag nakapag-leave ako, uuwi akong tuluyan." Paulit-ulit niyang binasa iyon. Hindi dahil hindi niya maintindihan, kundi yun ang unang mensahe na muling nagdala sa kanya ng munting pag-asa. Uuwi ng tuluyan si Edrin, magkakaroon sila ng simula. Baka sakaling doon na matatapos ang lahat ng paghihirap niya. Pero sa bahay na iyon, ang pag-asa ay para bang laging may kapalit na panganib. Kinabukasan, hinanap ni Donabel ang cellphone ni Lylis. "May nag-text ba sa'yo si Edrin?" Bigla nitong tanong habang nagluluto si Lyris ng sinaing na tulingan. "Meron po." "Ano sabi?" "Kamusta lang po." Tinitigan siya ni Donabel. "Bakit parang may tinatago ka?" "Wala po." Hindi na nagsalita si Donabel, pero naramdaman ni Lyris ang matalim nitong ting. Nang sumunod na mga araw, napansin niyang tila mas madalas na siyang bantayan. Kapag nasa likod bahay siya, may biglang dadaan. Kapag may kausap siya sa telepono, may tatayo sa malapit. Kapag pupunta siya sa tindahan ni Tasing Puno, may ipapasabay na utos si Donabel para tiyaking hindi siya tatagal sa labas. Doon niya unti-unting naisip ang bagay na dati ayaw niyang isipin. Baka hindi na siya ligtas sa bahay na iyon. Pero tulad ng maraming babaeng matagal nang sinanay sa pagtitiis, hindi rin agad natutong tumakbo palayo si Lyris. Iniisip niya si Edrin, iniisip niya ang magiging gulo, iniisip niya ang sasabihin ng mga tao, iniisip niya kung saan siya pupunta, gayong patay na ang nanay niya at kapos din sa buhay ang kapatid niyang si Mirel. Kaya pinili niyang manatili, isang desisyon na kalaunan ay halos kumitil sa kanyang buhay. Dumating ang buwan ng Oktubre, palakas ng palakas ang ulan sa kanilang bayan. Madalas ang pagbaha sa mababang bahagi at ang hangin mula sa dagat ay parang may dalang babala sa bawat pagaspas. Isang hapon, habang nagpapakulo si Lyris ng luya para sa tsaa, biglang sinabi ni Donabel na pupunta sila sa lumang libingan ng angkan sa dulo ng niyugan. Nalalapit ang undas, marumi na ang puntod ng lolo ni Edrin. Bilang asawa ng apo niya, dapat tumulong ka. Napatingin si Lyris sa dilim na langit sa labas. "Ma, parang uulan po." "Kaya nga ngayon na, bukas baka mas malakas." "Pwede po sigurong si Papa na lang ang sumama sa inyo." "Aba, nagdidikta ka na pala ngayon," singhal ni Donabel. "Isang hapon ka lang sasama, ang dami mo ng dahilan." Mataray na sagot ni Donabel. Kaya napilitan si Severino na sumama. Habang naglalakad sila patungo sa malayong bahagi ng lupaing may niyugan at ililang lumang puntod, lalong dumilim ang kalangitan. Pumapatak na ang unang ulan nang makarating sila sa lugar. Malayo iyon sa kabahayan. Halos wala nang marinig si Lyris kundi ang ihip ng hangin, lagaslas ng dahon at mga yabag nila sa maputik na lupa. "Dito ka muna," sabi ni Donabel nang makarating sila sa isang bakanting bahagi sa tabi ng lumang puntod. "Hingal ka na naman yata. Uminom ka muna nito." Iniabot nito ang isang plastik na baso ng malamig na juice. Nag-alinlangan si Lyris. "May dala pala kayong inumin? Bakit? Bawal ba? Hindi ka na nga tumutulong ng maayos, nagdududa ka pa." Napahiya si Lyris sa tono nito. Pagod na siya, basa na sa ambon, at mahina pa rin ang katawan mula sa pinagdaanan niya noong mga nakaraang linggo. Kaya ininom niya ang juice kahit may kung anong pait na sumagi sa dila niya. Ilang minuto lang, nagsimulang umikot ang paningin niya. "Ma," paos niyang sabi, "parang nahihilo po ako." Hindi agad sumagot si Donabel. Lalong lumabo ang tingin ni Lyris. Nakita niyang nagkatinginan sina Donabel at Severino, ang huli maputla,
halatang kinakabahan. Donabel, nanginginig ang boses ni Severino. Tama na to. Umuwi na tayo. Huli na. Malamig na sagot ni Donabel. Kung hindi ngayon, kailan? Hihintayin mo pang maagaw niya lahat ng pinaghirapan ng anak ko? Hindi agad naintindihan ni Lyris ang mga salitang iyon, pero nang tuluyan siyang mapaupo sa lupa, doon nagsimulang magsanib ang takot at katotohanan. Ano pong ginagawa niyo? Halos hindi na niya maitaas ang boses. Lumapit si Donabel at yumuko sa harap niya. Sa unang pagkakataon, walang pagtatago ang puot sa mukha nito. Matagal ka ng problema sa buhay namin. Bulong nito. Noong una, akala ko pag nawala ang bata, hihina ka at kusa kang aalis. Pero hindi. Kaya kami na ang gagawa ng paraan. Nanlaki ang mga mata ni Lyris. Pilit siyang bumangon pero ayaw nang sumunod ang katawan niya. Ma, pakiusap. Huwag mo akong tawaging ma. Hindi kita itinuring na pamilya kahit kailan. Humakbang paatras si Severino, nanginginig. Donabel, baka pwede pa nating tumahimik ka. Singhal nito. Ikaw rin ang makikinabang kapag nawala siya. Doon tuluyang naunawaan ni Lyris na may masamang mangyayari. Gusto niyang sumigaw ngulit halos wala ng lakas ang boses niya. Gusto niyang tumakbo pero bumibigay ang mga tuhod niya sa putik. At sa gitna ng dumudugundong na kulog at lumalakas na ulan, nakita niyang hinawakan ni Severino ang pala habang si Donabel ay nakatayo sa harap niya na parang matagal na itong nagpasya. Sa gabing iyon, habang ang langit ay umiiyak ng malakas sa ibabaw ng lumang lupaing iyon, naramdaman ni Lyris sa unang pagkakataon ang malamig na dulo ng tunay na kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, maki-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Iba-iba man tayo ng lugar at pinagdaraanan, minsan iisa ang dahilan kung bakit tayo nakikinig sa ganitong mga kwento, dahil may bahagi rito na tumatama sa puso natin. Kung handa ka na, dumiretso na tayo sa susunod na parte. Sa gitna ng malakas na ulan, halos hindi na maigalaw ang katawan ni Lyris. Nanginginig ang kanyang mga daliri, umiikot ang paningin, at ang putik na sumisipsip sa laylayan ng kanyang damit ay tila unti-unting humihila siya pababa. Hindi niya alam kung alin ang mas malamig, ang hangin sumasalubong sa balat niya o ang katotohanang na malinaw na nakatayo sa harap niya. Hindi aksidente ang lahat, hindi simpleng galit, hindi simpleng pandidiri ng biyanan. May plano, may pasya, at ngayong gabing ito, balak siyang tulbukan ng mga taong tinawag niyang pamilya. Ma, pakiusap, paos niyang nasabi. Pilit iginagapang ang kanyang mga palad sa basang lupa. Maawa po kayo sa akin. Ngunit si Donabel ay nananatiling matigas ang mukha. Hindi man sumisigaw, ang tono nito ay mas nakakatakot dahil sa lamig. Hindi kita makaawa kung ikaw ang sisira sa kinabukasan ng anak ko. Ano pong sinasabi niyo? Wala pong... Tumigil ka na. Akala mo hindi ko alam na gusto ka nang ipangalan ni Edrin sa mga pinaghihirapan niya. Akala mo hindi ko narinig ang tungkol sa lupa at negosyo. Masyado kang lumalakas. Umiling si Lyris kahit namamanhid na ang labi niya. Hindi ko po hiningi yon. Hindi ko po inagaw kay Edrin ng kahit ano. Hindi mo man hiningi, ibinibigay naman sa'yo. At habang narito ka, unti-unti mong inilalayo sila sa amin. Napatingin si Lyris kay Severino. Nasa tabi ito, hawak ang pala ngunit nanginginig ang kamay. Hindi niya mabasa kung awa ba o takot ang nasa mukha nito, ngunit malinaw na hindi ito handang iligtas siya. Papa! Umiiyak na sabi ni Lyris. Tulungan niyo po ako! Napapikit si Severino. Donabel, huwag na. Sapat na to. Uwi na tayo. Hindi sapat ang kalahating trabaho. Malamig na tugon ni Donabel. Kung iiwan natin siyang buhay, tayo ang ilalaglag niya. At doon tuluyang bumigay ang tuhod ni Lyris. Hindi na niya alam kung gaano katagal siyang nakahandusay sa lupa. Ang natatandaan niya lamang ay ang tunog ng pala na dumadampot ng basang lupa, ang bigat ng ulan sa kanyang mukha, at ang malabong anyo ni Donabel na tila isang aninong matagal nang nagpasyang kitlin ng hininga niya. Pilit siyang lumaban, pinilit niyang sumigaw, pinilit niyang gumapang palayo.
Ngunit ang pampahilo sa inuming ipinainom sa kanya ay unti-unting nagpabigat sa buong katawan niya. Naramdaman niya ang unang buhos ng malamig na lupa sa kanyang binti. Doon siya napasigaw. "Huwag po! Maawa po kayo! Donabel, pakiusap!" Ngunit ang sagot lamang sa kanya ay ang malakas na hampas ng ulan sa mga dahon ng niyog. Sa ilang sandaling iyon, hindi na tao si Donabel sa paningin ni Lyris. Isa na lamang itong matigas na puwersa ng puot at kasakiman. Narinig pa niyang nagsalita ito habang patuloy ang pagtabon. "Isang gabi lang ito. Bukas, sasabihin naming natabunan ka sa putikan o kaya na may nawawala ka. Pareho rin ang kahihinathan." "Donabel!" sigaw ni Severino, halos hindi marinig sa kulog. "Buhay pa siya!" "Mas mabuting tapusin na kaysa umasa pang gagaling ang sugat," sagot nito. Unti-unting kumapal ang lupa sa mga paa, hita at tagiliran ni Lyris. Nanginginig siyang pumiglas, ngunit ang kahinaan ng katawan niya ay parang tangkilana. Nanginginig din ang isipan niya. Sa gitna ng matinding takot, iisang mukha lamang ang paulit-ulit na sumasagi sa kanya. Si Edrin, ang kanyang asawa, ang lalaking matagal nang nasa malayong bansa, nagtitiyaga sa init ng bakal at pagod ng trabaho para sa pangarap nilang dalawa. Bigla niyang naisip, mamatay siyan hindi man lang nalalaman ng lalaking pinakamamahal niya ang totoo. At ang mas masakit pa roon, baka paniwalaan ni Edrin ang anumang kasinungalingang sasabihin ng mga magulang niya. Sa huling sandali bago tuluyang tumabo ng mas maraming lupa sa kanya, nagawa pang humagulgol ni Lyris. "Edrin!" Pagkatapos niyon, gumuho ang paligid sa isang maitim at masikip na takot. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Nalilito siya kung gising ba siya o nananaginip. Ang natatandaan niya lamang ay ang sikip ng hininga, ang amoy ng basang lupa, ang puwersahang galaw ng mga daliri niya sa ilalim ng bigat, at ang pakilamdam na para bang dinidiinan ng buong mundo ang kanyang dibdib. Pilit siyang sumisika, pumapadyak, humuhukay sa ibabaw gamit ang mga kamay na halos wala ng lakas. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganoon. Hindi sa ilalim ng lupa, hindi nang hindi lumalaban. Sa kabilang baanan ng bayan, malayo sa niyugan, may isang lalaking naglalakad sa gilid ng kalisadang maputik habang may hawak na lumang flashlight. Si Berto Galman ito, ang tahimik na tagapakain ng mga asong gala na madalas nakikita sa palibot ng simbahan at sementeryo. Nawawala kasi isa sa mga asong madalas niyang alagaan, isang payat ngunit masiglang aso na tinawag niyang Pilo, kaya kahit malakas ang ulan ay nagbakasakali siyang hanapin ito sa bandang niyugan at lumang libingan. "Pilo, nasan ka?" Ilang saglit pa, may narinig siyang mahinang tahol. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating sa bahagi ng lupain may bakas ng bagong hukay at basang yabak. Doon niya nakita si Pilo, paikot-ikot, kahol ng kahol sa isang tumpok ng sariwang lupa. "Anong meron dyan?" bulong ni Berto. Una, akala niya ay baka may hayop lamang na nakabaon. Ngunit nang dumungaw siya at ilapit ang tenga sa lupa, nanlamig ang batok niya. Parang may tunog, parang may mahina, halos hindi marinig na pagkalmot. Parang may tao. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang tumakbo papunta sa kubo malapit sa palayan kung saan madalas nagpapahinga si Iking Malubay, ang matandang grave digger na tumutulong minsan sa sementeryo ng baryo. Kasama rin nila si Sivor Lantes, isang farmhand na noon ay nagpapatilalang ng ulan sa ilalim ng yero. "May tao doon!" sigaw ni Berto habang habol ang hininga. "May nakabaon! Buhay pa yata!" Hindi agad naniwala si Iking. "Anong pinagsasasabi mo, Berto? Ganitong oras? Sumama kayo sa akin." Nang marinig ang takot ni Berto sa kanyang boses, sumunod ang dalawa. Pagdating nila sa lugar, lalong tahol ng tahol si Pilo sa tabi ng sariwang hukay. Hindi na nagsayang ng oras sina Iking at Sivor. Gamit ang pala at mga kamay, dali-dali silang naghukay sa basang lupa. Habang dumadami ang naiaalis nila, lalo ring luminaw ang mahinang kaluskos mula sa ilalim. "Bilis!" sigaw ni Berto. "Buhay pa!" At ilang saglit pa, tumambad sa kanila ang maputlang kamay ni Lyris. Halos mahimatay si Sibor sa gulat, ngulit lalo niyang binilisan ang paghukay.
Nang tuluyan nilang maiahon si Lyris, nanlalambot na ang katawan nito. Putikang putik, habolang paghinga, at halos hindi na maimulat ang mga mata. Nanginginig ang mga labi niya habang pilit siyang humihinga na parang bawat bugso ng hangin ay pinaghihirapan niyang agawin mula sa kamatayan. "Tubig! Kumot!" sigaw ni Iking. "Buhay pa ba siya?" takot na tanong ni Berto. Sumandal si Iking sa leeg ni Lyris, saka agad tumanggo. "Oo, mahina lang, pero buhay pa." Sa mahinang ulirat, narinig ni Lyris ang mga tinig nila na parang nagmumula sa malayo. Naramdaman niya ang malamig na tubig sa labi niya at ang basang kumot na ipinantakip sa kanya. Pilit niyang imulat ang mga mata at doon niya nakita ang malabong hugis ng isang matandang lalaki at dalawang lalaking hindi niya kilala. "Please," paos niyang sabi, "huwag niyo po akong ibanik." Nagkatinginan ng tatlo. "Sinong gumawa nito sa'yo?" tanong ni Berto, nanginginig ang boses. Bahagyang gumalaw ang labi ni Lyris. "Biyenan ko." Nanlamig ang dugo ng tatlong lalaki. "Dalhin natin siya sa health center," sabi ni Sibor. Ngunit mabilis na umiling si Lyris, kahit hirap siyang gawin iyon. Huwag po roon. Baka hanapin nila." Napatigil si Iking. Alam niyang may punto si Lyris. Sa maliliit na baryo, mabilis kumalat ang balita. Kung ang gumawa nito sa kanya ay sariling pamilya ng asawa niya, baka hindi pa tapos ang panganib kung ilalantad agad nila siya. "May kilala akong pwedeng tumulong," sabi ni Berto matapos ang ilang segundong pag-isip. "Si Saluming Ordonez sa kabilang barangay. Balo yun. Tahimik lang. Marunong sa mga sugat at hindi madaldal. At si Teresa Mabilog," dagdag ni Iking, tinutukoy ang retiradong nurse na nakatira malapit sa ilog. Kung buhay pa itong babaeng ito hanggang umaga, kailangan niya ng totoong alaga. Kaya sa halip na dalhin siya sa sentro ng baryo, maingat nilang isinakay si Lyris sa kariton na panghakot ng niyog ni Sibor. Tinakpan siya ng sako at kumot upang hindi mahalata. Sa bawat uga ng gulong sa maputig na daan, napapapikit si Lyris sa sakit. Ngunit sa likod ng bawat kirot, may isa ng bagong bagay na unti-unting sumisibol sa loob niya. Galit. Hindi na lamang takot. Hindi na lamang lungkot. Galit na malamig, tahimik, at buhay na buhay. Samantala, sa bahay ng mga Riego, basang-basaring nakauwi sina Donabel at Severino. Nanginginig ang kamay ni Severino habang nagtatanggal ng tsinelas sa may pintuan. "Paano kung may makakita?" pabulong niyang tanong. Walang emosyon ang sa mukha ni Donabel habang pinupunasan ng buhok. Walang makakakita sa ulan na yon. Paano kung hindi siya namatay?" Tumingin si Donabel sa asawa. "Kung gusto mong mabuhay ng payapa, matuto kang maniwala sa sarili mong ginawa." Pagkatapos niyon, dumiretso ito sa kwarto at kinuha ang cellphone. Ilang minuto, nagsimulang gumawa si Janica ng peking account kung saan ipadadala kinabukasan ang unang mensahe kay Edrin. Ang mensaheng magsisimula ng mas malaking kasinungalingan na si Lyris ay namatay sa aksidente habang sa kasagsagan ng bagyo at kailangang ilibing agad dahil sa kalagayan ng katawan at sa hirap ng panahon. Walang kaalam-alam si Edrin sa Qatar na sa mga oras na iyon, hindi na lamang asawa niyang sugatan ang hinahanap ng kapalaran, kundi ang katotohanan mismo. At habang palayo ang kariton na sinasakyan ni Lyris patungo sa bahay ni Saluming at Teresa, tahimik niyang pinangakuan sa sarili. Kung sakaling makaligtas siya sa gabing iyon, hindi na siya babalik bilang babaeng takot at sunod-sunuran. Babangon siya mula sa lupang ibinaon sa kanya. At kapag nangyari iyon, may mga taong hindi na muling makakatulog ng payapa. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, maki-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Maraming salamat sa pagsama mo mula sa simula hanggang sa puntong ito. Halika, sabay nating tunghayan ang katapusan ng kwentong minsang ibinaon sa lupa pero pilit na bumangon dahil ang totoo, kapag panahon na ang hustisya, kahit gaano kalalim ang hukay, may katotohanang kusang umaahon. Makalipas ang gabing halos ikamatay ni Lyris, hindi na siya muling nakita sa kanilang baryo. Sa tulong ni Berto, Iking at Sibor, ligtas siyang naitago sa bahay ni Saluming Ordonez sa kabilang barangay, malapit sa paanan ng mababang burol at malayo sa mga mata ng mga taong kilala siya. Doon siya inalagaan ni Teresa Mabilog, ang retiradong nurse na tahimik ngunit matalas ang isip. Araw-araw nililinis ni Teresa ang mga sugat sa likod, braso at mga kamay ni Lyris. Si Saluming naman ang nagluluto ng mga halamang singaw, lugaw at sabaw para unti-unting bumalik ang lakas niya. Sa unang mga linggo, halos hindi makapagsalita ng maayos si Lyris. Kapag ipipikit niya ang mga mata niya, bumabalik ang bigat ng lupa sa dibdib niya. Kapag nakakarinig siya ng lagaslas ng malakas na ulan, bigla siyang napapaupo at hinihingal. Ilang beses siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na sumisigaw, "Huwag! Huwag po!" Habang nanginginig sa takot. Ngunit sa bawat paggising niyang buhay, lalo rin niyang nauunawaan na hindi siya iniligtas para lamang magtago habang buhay. Iniligtas siya para may isang taong magpatunay na ang mga gumawa sa kanya ng kasamaan ay hindi dapat manalo. Samantala, sa Qatar, tuluyang winasak si Adrian ng mensaheng ipinadala sa kanya mula sa peking account na ginawa ni Janica sa utos ni Donabel. Sinundan pa iyon ng tawag ni Donabel na puno ng pilit na paghaghulol. "Anak," umiiyak na sabi nito sa telepono, "wala na si Lyris. Nadulas daw sa putikan habang bumabagyo. Hinanap namin pero huli na." Napatayo si Adrian sa gitna ng barracks. Nanginginig ang buong katawan. "Nasaan siya? Nasaan ang asawa ko?" Nailibing na rin agad, anak," singit ni Donabel. "Sira na kasi ang katawan. Malakas ang ulan. Wala na kaming nagawa." Napaupo si Adrian sa semento. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya nakauwi. Hindi niya man lang nakita ang mukha ng asawa niya sa huling pagkakataon. Ilang araw siyang hindi pumasok sa trabaho. Halos hindi kumain. Maging si Yazid Karim, ang kaibigan niya roon, ay hindi siya maibsan ng kalungkutan. Ngunit sa pagdaan ng mga buwan, habang pinipilit ni Adrian ang sarili niyang mabuhay, may ilang bagay na unti-unting sumundot sa isip niya. Wala siyang natanggap na death certificate, walang matinong litrato ng burol, walang malinaw na detalye sa kwento ni Donabel, at tuwing tatanungin niya si Severino sa tawag, laging maigsi ang sagot nito at para bang umiiwas. "Papa, saan siya nailibing mismo?" tanong ni Adrian minsan. "Doon sa lumong libingan natin," paos na sagot ni Severino. "Anong exact na lugar?" "Basta doon." "Bakit walang marker? Bakit walang litrato?" Tahimik si Severino. Maya-maya, si Donabel naman ang sumingit. "Anak, wag mo nang ungkatin. Masakit sa amin." Pero ang totoo, habang tumatagal, lalong sumasakit ang kutob ni Adrian na may hindi tama. Samantala, makalipas ang halos 4 na buwan ng pagtatago, nakakalakad na ng maayos si Lyris. Hindi na siya ang dating babaeng tahimik at takot. Tahimik pa rin siya, oo, ngunit ibang-iba na ang katahimikan niya ngayon. Hindi na iyon katahimikan ng pagtitiis, kundi katahimikan ng taong maingat na nag-iipon ng lakas. Sa payo ni Teresa, isinulat niya sa isang kwaderno ang lahat ng naaalala niya. Ang petsa ng bagyo, ang lasa ng juice na may pait, ang eksaktong mga sinabi ni Donabel, ang hitsura ng hukay, ang paraan ng pagtabon sa kanya. Si Saluming naman ang nagpakilala kay Lyris sa attorney Sian Vergel, isang legal aid volunteer na minsang tumutulong sa mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan at pamemeke ng papeles sa probinsya. Tahimik na pinakinggan ni attorney Sian ang buong salaysay ni Lyris.
hindi ito nagmamadali, at lalong hindi ito nagpangako ng madaling tagumpay. Kung lalaban tayo, kailangan malinaw ang ebidensya. Hindi sapat ang awa ng tao. Kailangan may testimonya, record at dokumentong hindi nila kayang takasan. Tumanggo si Lyris. Handa akong maghintay, basta wag na silang manakit ng iba. Sa mga sumunod na buwan, isa-isang nabuo ang mga piraso ng katotohanan. Sinundo ni Mirel ang ilang lumang gamit ni Lyris sa dati nilang bahay at nakita niya roon ang envelope ng mga resibo ng remittance na may ilang punit at may kulang na laman. Si Farnel Abad, matalik na kaibigan ni Adrian, ang nagsimulang magtanong sa barangay office kung may nakafile bang report tungkol sa pagkamatay ni Lyris, ngunit walang maayos na record. Si Velma Hagdang, ang barangay secretary, ay nagtaka rin kung bakit wala man lang tamang proseso. Si Berto, Iking at si Vor ay pumayag ding tumistigo kapag kailangan. Makalipas ang halos 1 taon at kalahati, tuluyan nang nakapag-secure ng Adrian ng permanenteng pag-uwi mula Qatar. Pagbaba pa lang sa terminal sa Tacloban, hindi na maalis ang bigat sa mukha niya. Hindi siya sinalubong ng excitement, hindi siya sinalubong ng saya. Parang may dalang bagyo ang pag-uwi niya. Pagdating niya sa bahay ng mga Riego, agad niyang napansin ang mga bagay na hindi niya gusto. Masyadong pormal ang ngiti ni Donadel. Masyadong tahimik si Severino. At halos linggo-linggo pa ring dumadalaw si Janica na parang bahagi na ng pamilya. Bakit lagi siyang nandito? Malamig na tanong ni Adrian isang hapon nang makita si Janica sa sala. Tumutulong lang, sagot ni Donabel. Nung nawala si Lyris, siya ang isa sa mga umalay sa amin noon. Tumingin si Adrian kay Janica. Talaga ba? Ngumiti ito ng pilit. Nakikiramay lang ako noon. Wala nang sinabi si Adrian ngunit sa loob-loob niya, mas lalong sumasakit lamang ang kutob niya na may hindi tama. Kinabukasan, pinuntahan niya ang sinasabing puntod ni Lyris sa lumang libingan. Kasama niya si Farnel. Pagdating nila roon, napakunot ang noo ni Adrian. May marker nga, pero bagong-bago ang semento at wala man lang wastong ukit ng pangalan at petsa. Isa lamang itong lapidang minadali na parang itinayo para may maipakitang ebidensya, hindi para alalahanin ng patay. Hindi ito tama. Bulong ni Adrian. Yan din ang sabi ko sa'yo, tugon ni Farnel. At may nakausap ako. Dinala siya ni Farnel kay Berto Galman. Noong una ayaw magsalita ni Berto. Nanginginig pa ang kamay nito habang hawak ang tasa ng kape. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Adrian, pagod, wasak at desperadong malaman ang totoo, napahinga siya ng malalim. Hindi ko alam nung una kung asawa mo siya, sabi ni Berto. Pero may nakita kaming babaeng nakabaon sa lupa nung gabing bumagyo. Buhay pa siya noon. Para itong binuhusan ng nagyayelong tubig si Adrian. Ano? Namutla niyang tanong at doon na nagsimulang gumuho ang lahat. Ikinuwento ni Berto ang gabing iyon. Sinamahan ito ng salaysay ni Iking at Sivor. Dinala siya ni Farnel kina Teresa at Saluming at sa wakas, sa isang maliit na bahay na may amoy ng halamang singaw at bagong saing, nakita ni Adrian ang babaeng akala niya'y matagal nang patay. Nakatayo si Lyris sa may bintana nang dumating siya. Halos mawalan ng hininga si Adrian. Hindi siya agad nakalapit, hindi siya agad nakapagsalita. Tinitigan lamang niya ang asawa niyang payat pa rin, ngunit matagag na ang tindig. May mga peklat sa braso at may mga matang hindi nakatulad ng dati. Ang dating Lyris na madaling magpatawad at madaling maiyak, ay tila naiwan na sa ilalim ng lupang pinagbaunan sa kanya. Lyris, halos bumulong si Adrian. Napuno ng luha ang mata nito. Buhay ka. Tahimik na tumulo ang luha ni Lyris. Oo, buhay ako. Pero muntik nang hindi dahil sa pamilya mo. Lumuhod si Adrian sa harap niya. Nanginginig ang balikat. Patawad. Patawad, hindi ko alam. Ngunit umatras ng bahagya si Lyris, hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil hindi na sapat ang basta luha at paghihingi ng tawad. Hindi mo alam, sabi niya, dahil pinili mong maniwala sa sinabi nila nang hindi hinanap ang buong katotohanan. Parang sinaksak sa dibdib si Adrian sa narinig, ngunit alam niyang totoo iyon. Makalipas ang 3 araw, sa tulong ni Attorney Sian, naghain sila ng formal na reklamo. Nagkaroon ng barangay at pulis na pagpupulong
saka isinunod ang mas malalim na imbestigasyon. Doon isa-isang lumitaw ang mga kasinungalingan ni Donabel, Severino, Janica at maging ni Romvic na tumulong sa pagpapakalat ng tsismis noon. Inilabas ni Attorney Sian ang mga draft ng papeles na nagpapakitang may tangkang ilipat ni Edrin ang ilang plano sa negosyo at lupa sa pangalan ni Lyris. Ipinakita rin ang kawalan ng legal na death certificate at ang hindi tugmang mga pahayag ng pamilya. Sa harap ng barangay hall, nang dumating si Lyris kasama sina Teresa, Saluming, Mirel at Attorney Sian, halos mahimatay nga sina Donabel at Janica. Namutla si Severino at napahawak sa poste. "Imposible!" bulong ni Donabel habang nanginginig ang labi. "Patay ka na!" Yan din ang gusto mong paniwalaan ng lahat, matatag na sagot ni Lyris. Sa harap ng mga tao, isa-isang nagsalita ang mga testigo. Si Berto, si Iking, si Sivor, si Teresa, si Mirel, pati si Farnell. At nang tumayo si Edrin, tahimik ang buong paligid. Sa harap ng lahat, sabi niya habang nakatingin sa mga magulang niya, "Pinipili ko ang totoo. Hindi ko proprotektahan ng dugo kung ang dugong iyon ang sumubok pumatay sa taong pinakamahal ko." Napahulgol si Donabel. "Anak, nanay ko ka!" Tumingin si Edrin sa kanyang malamig. "At asawa ko siya. Inilibing niyo siyang buhay." Doon tuluyang bumigay si Severino. Umamin ito, umiiyak, nanginginig at paulit-ulit na sinasabing si Donabel ang nag-udyok sa lahat. Hindi man ito na ibalik ang sakit na ginawa nila. Ang pag-amin niyang iyon ang tumupas sa natitira pang depensa ng pamilya. Kalaunan, naharap sina Donabel at Severino sa mga kasong may kinalaman sa tangkang pagpatay at saboksatan. Sina Janica at Romvic naman ay nasangkot sa pamamamelke at panlilinlang. Ang dating pamilya na akalay kayang kontrolin ang kwento ng baryo ay siya ngayong pinag-uusapan sa palengke, sa simbahan, at maging sa terminal ng tricycle. Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang tunay na wakas ay hindi lamang nangyari sa pagbagsak ng mga may sala. Nangyari rin ito sa muling pagtayo ni Lyris. Hindi siya bumalik sa bahay ng mga Riego. Sa tulong ni Attorney Sian at sa perang naisalba mula sa ilang remittance records at suportang ibinigay ni Edrin bilang pagsasaayos sa kanyang pananagutan, nagtayo si Lyris ng maliit na livelihood center sa kabilang barangay. Tinawag niya itong Balik Hininga Cooperative. Doon, tinuruan niya ang mga biyuda, inabusong asawa, at mga babaeng iniwan ng pamilya kung paano magluto ng produkto para sa palengke, magtahi, at magtala ng simpleng kita. Sina Rowena, Auring, Diel at maging si Osang ay tumulong sa kanya. Si Edrin naman ay hindi agad pinatawad, nulit hindi rin tuluyang isinara ni Lyris ang pintuan. Pinagdaanan niya ang mga buwan ng panunuyo nito, pananahimik, at pag-amin sa sariling mali. Hindi maging madali ang pagbabalik ng tiwala, ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Edrin ang pinakamahalagang bagay. Ang pagmamahal ay hindi lang pag-iyak kapag may nawala na, kundi pagprotekta habang naroon pa ang taong mahal mo. Sa huli, hindi muling naging pareho ang lahat, at marahil hindi na dapat. Ngunit naging totoo ang bawat susunod na hakbang. Nagpatayo si Edrin ng maliit na hardware at welding supply na matagal na niyang pangarap, ngunit malinaw ang usapan. Hindi na ito magiging kontrolado ng kahit sinong kamag-anak na gamadan. Si Lyris naman ay naging kilala sa bayan, hindi bilang babaeng inapi, kundi bilang babaeng muling huminga mula sa hukay at tumulong pang huminga ang iba. At isang hapon, sa pagbabasag ng bagong gusali ng kanilang kooperatiba, tumayo si Lyris sa harap ng mga taong minsang nakarinig lamang ng tsismis tungkol sa kanya. Tahimik ang paligid, maging ang hangin mula sa dagat ay tila nakikiramdam. May mga taong nagtangkang ibaon ang pangalan ko, ang kinabukasan ko, at ang katotohanan tungkol sa akin. Sabi niya. Malinaw at matatag ang boses. Pero natutunan ko na may mga katotohanang hindi nananatili sa ilalim ng lupa. Kapag panahon nilang mabuhay, kusa silang umaangat.